Mabiyayang morning po sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos hindi dahil tayo ang gumawa nito. Kung hindi tayo ay pinili. Okay? Tayo ay pinili ni Jesus bago palikhain ng sanlibutan. Magandang umaga po sa ating lahat. So nakita po natin ako po ay nagko-coffee. Having coffee at I cannot make a video outside dahil nag-aatik-atik, umuulan-ulan. Guys, ingat po kayo ha. Hindi po maganda yan. Yung pag umaatik-atik na ulan-ulan na ganyan, nakakapagkasakit yan. I suggest pag naulanan kayo sa labas, kahit naligo na po kayo, maligo kayo ulit. Okay? At wag niyong pababayaan na naligo, nabasa kayo ng ulan tapos hindi kayo maliligo. Magkakalagnat po kayo. Mahirap po magkasakit, so alagaan po ang ating katawan. Okay? So, back to the basic tayo. Not basic na parang lalabas na parang napakadali, no. Basic na truth na parang ako talaga napapailing na lang po sa ibang mga preachers na parang hindi raw sapat yung believing in Jesus. Dapat daw yung gawa mo, isama mo para ma-please ng Diyos sa'yo. Yung gawa po natin ay automatic po yan, nalalabas po. Sapagkat if you are a new creation, meron ka ng bagong pagkatao. Yung works, yan po ay resulta ng kaligtasan natin. Okay? Good works, maganda po. Inihikayat ko bawat Kristiyano, magpakita po tayo ng good works natin. Pero hindi po yan bagay na makapagbibigay ng pogi points, no? Para may kinalaman sa salvation. Pwede pa sa pagbibigay ng reward, no? Pero pag Kristiyano ka kasi talaga naka-built-in na sa iyong good works. It's not an issue anymore of do it dahil yung good works po, pasensya na po sa asumingay, dahil yung good works po, naka-built-in na po sa atin. Tandaan po niyan. Ang good works ay natural na po, nalalabas at lilitaw sa isang totoong mananampalataya. Okay? Hindi mo pwedeng ipagmalaki anything na pwede mong gawin. Sapagkat nakasulat po dito sa Biblia, ito na po, nakasulat po sa Romans chapter 3, Romans chapter 3. Yung mga Bibles po ba kayo? Please open it with me. Romans chapter 3 verses 23 to 25. Basahin natin na po. Romans chapter 3, 23 to 25. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood. Through faith. Faith. It in believing. Yeah, faith. Okay? To demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. Pero ibig lang po sabihin nun, okay? Nag-provide po siya ng way para pumaligtas ang tao. Hindi niya sinabing pass na parang pinabayaan niyo. Nag-provide siya ng way para maligtas po ang tao. At ang kaligtasan po ng tao ngayon ay hindi makikita sa kahit na kaninong tao, na kahit kaninong relihiyon. Ito ay makikita lang po sa Diyos na nagkatawang tao. Okay? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. That's Jesus. Kaya kung kilala mo si Jesus Christ, nakakilala ka na sa Kanya, well, you have everything in the world. If you have Jesus, you have everything. Nakilala mo ang danang kaligtasan, napakapalad mo. Okay? Meron kang something or someone na hindi pinoposes ng ibang tao. Pero huwag mo pabayaan din na iposes si Lord. Huwag mo pabayaan din na makilala ang Lord. You need to share Jesus. We need to share our faith. Huwag tayong manliliit. No. Kahit sino pa sila. Kung hindi nila kilala si Christ, maiimpyerno po sila. Only Jesus is the way to heaven. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Sabi ng Panginoon. Okay? And all have sinned.
Kaya nga, lahat nagkasala. Kaya lahat ng tao, ipinanganak ka pa lang, nandoon na, built-in na yung sin sa'yo. Kaya kailangan matanggal yan. At ang tawag po doon ay sin nature. Pinanganak ka pa lang, nandoon lang sin nature. Hamunin ko po kayo. Sino ang nagturo sa mga bata na magmura? Okay, naririnig po nila. May kapitbahay po kami dito, 3 taon pa lang yung bata, nagmumura na. Saan mas siyak? Pinagsabihan ko ng nanay, hindi po maganda yan. Hindi po nakakatuwa. Okay, dahil yung bata, maturuan dapat ng kagandahang asal. Ano, nagpapabanal-banal ba ako? No. I have to share them the truth. If you are a believer, I believe you're not a compromiser. You need to, whenever you see something na hindi tama at hindi akma sa tinuturo ng salita ng Diyos, you really need to go and rebuke them. Rebuke them with respect and love. You can do it also. Pero do not compromise the word of the Lord Jesus Christ, the Holy Bible. Dahil ito po talaga, kung ano yung nakasulat po dito, that's it. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. That's it. That's it. Ito po. Kaya nakalulungkot. Marami pong preachings ngayon, parang magbabalik sa law, parang sabi nila, parang pagka sinasabi mo, yung gawa mo pwedeng supplyan kumbaga pwedeng kang supplyan ng Diyos ng biyaya dahil sa ginawa mo. Parang lumalabas kulang pa yung ginawa ni Kristo sa cross. Parang lumalabas kulang pa yung ginawa ni Jesus sa cross. Nope. Kompleto po ang ginawa ng Panginoon sa cross. Kape po tayo. Wow. Kompleto po yun, hindi kulang. Overflowing blessings is ours dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Hindi lang po salvation ang binigay niya. Binigyan din po niya tayo ng health, wealth, peace of mind, happiness, abundant living. Yan ang ginawa ng cross ni Jesus Cristo. Yun, huwag mong maliitin ang cross ng Panginoong Jesus. The cross of Jesus is our blessing. Sabi nga ng Bible sa 1 Corinthians, no? Chapter 1 pa lang nakalagay doon. The message of the cross is foolishness to those who are unsaved, to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Power of God. Hindi kilikili power, ha? Kundi power of God. That's the power of the Lord Jesus Christ. Okay? The Lord Jesus Himself is our everything. If you have Jesus, you have everything. Ikaw man ang maging pinakamayaman na tao sa mundo. Maging bilyonaryo, trilyonaryo, zilyonaryo. Sige, dagdagan mo pa. Kung may higit pa sa zilyonaryo, dagdagan pa. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, pero kung hindi mo kilala si Jesus, you are nothing. Nananatili sa iyo ang sinful nature. Yan ang dahilan. Yung Adamic nature ang dahilan na yan. Kaya nagkatawang tao ang Diyos na si Jesus. Para ito'y puksain ng minsanan sa cross ng Kalbaryo. Napagtagumpayan na po niya ito.